Magandang araw mga kaparts, at ang video ko ngayon ay about sa isang tanong ng ating follower, at nagtanong siya kung ano daw ba ang magandang bilhin na cogs remover. Kasi nung nakita niya sa video ko, dalawa yung cogs remover ko, isang may stick na walang butas sa gitna at isang walang stick at malaki ang butas sa gitna. So ayan, ito po ay pang quick release cogs remover. Ito naman po yung mga pang ano po, ito yung hub na spandel o yung mga solid yung axle nya, walang butas sa gitna. So yan po, para dun po yan. Ipapakita ko ngayon sa inyo sa video ano ba yung advantage at disadvantage ng dalawa na to. Ipakita ko sa inyo ngayon kung alin ang mas magandang bilhin sa dalawa. Ayan, simulan na natin. Ang una nating video na ipapakita, itong dalawa na to, pwede bang gamitin sa cassette type na through axle. So ayan, pakita natin kung pwede. Ito yung pang quick release na cogs remover. Ayan. Ayan. So pwede siya. Then itong isa na pang spindle na hub, lagay natin. Pwede rin siya. At ibig sabihin, pwede siya parehas sa cassette type. Yun nga lang, ang difference ng dalawa, mas maganda ang positioning ng quick release kaysa sa spindle type. Kasi ito, mababaw lang yung lubog niya. Ito, mas maiksi. Ayan. Mas ano siya, mas lubog siya ng sagad. Ibig sabihin, pag inikot nyo at ginamitan nyo na ng ano to, yung puwersa, mas intact ito, mas okay siya. Kesa dito na naka litaw ng kalahati, halos yung ngipin. Pero, in short, parehas nilang kayang kalasin yung cassette type. Ang magkaiba lang yung positioning at mas maginhawa to kumpara dito. Dito naman tayo sa spindle na hub. Ayan. Yung spindle na hub na thread type ng cogs nya. So, ito yung pang quick release, ito yung pang spindle. So ngayon gamitin muna natin yung quick release na cogs remover sa spindle type. Kita nyo, hindi siya pwede kasi nga walang butas sa gitna. So hindi niya kayang gawin cogs remover na pang quick release, hindi pwedeng gamitin sa spindle type na hub. Etong spindle type na cogs remover gamitin natin dito kasi ito design talaga para dito, kaya malaki ang butas niyan. Ayan, tingnan natin to. Ayan, pasok siya doon sa spindle na hub style. Ayan. So ngayon, ang para sa akin, no, ito ang mas magandang bilhin kumpara dito. Ayan. Kasi ito ay nagagamit mo sa cassette type at nagagamit mo rin sa spindle type na hub. Ito talagang pang quick release lang siya. So kung mayroon kang spindle na hub tulad nito, hindi mo makakalas kasi nga hindi siya pwede. So ito in general to, magagamit mo sa dalawang klase ng hub. Ayan. At syempre ang tanong diyan, kung minsan stack up yung hub, di ba? Lalo na pag cassette type itong gamit mo. Ang ano nito, ang epekto nito, mahirap kalasin yung cassette type hub kasi nakalitaw siya ng mahaba. Ayan, pakita ulit natin. Tanggalin natin to, palitan natin ito. So, ayan. Ang disadvantage naman nito, pagka cassette type at saka stack up, hindi mo siya mapupersa ng malakas kasi hindi siya hindi niya mapipigilan yung dito. Kasi mahaba nga yung nakalitaw, hindi sagad yung talim. Compare dito na kahit persahin mo yan, hindi yan tatalon kasi meron na siyang palaman sa loob. Yun ang advantage naman ito para sa kanya at ito. Pero mayroon tayong paraan para mas mahigitan niya pa rin yung
design na pang quick release. Mas maganda pa rin ito. Ito yan, papakita ko sa inyo ang DIY ko. Ito yan. Ito ay, alam nyo na to, ito ay skewer na pang likod. So ngayon, DIY natin ito para magamit natin kung sakasakaling magpepersahan tayo or kailangan ng lakasan para makalas lang yung hub na yung cogs na stack up sa hub. Ito yung dinesign natin para ganito yan, and then ipapasok natin ito dito palabas doon sa kabila, then ito ilalak natin doon sa kabila dito. So pag nalak na yan, pag nalak na natin doon yan, may pwersa na tayong ikutin yan. Oh yeah, di ba? Pag inikot natin yan, sigurado susunod yan kasi sa position na naka-intact talaga siya. So ayan. At ayan, dun sa aking follower na nagtatanong, no, pinakita ko sa iyo yung difference ng dalawa, at ang sagot ko sa iyo, kung bibili ka, ang bibilhin mo ay ito kasi ito ay nagagamit sa quick release, sa spindle type, sa lahat. Ito kasi may limit siya, hindi mo siya pwedeng magamit sa mga spindle type. So pagdating sa ganong hub, ay stop ka na dito, manghihiram ka na ng ganito. So ayan, so ito ang bilhin mo. Ayan. So sana natulungan kita dun sa iyong problema, at sana nagustuhan mo yung mga sample ko dun sa mga pinakita ko para mas madesisyonan mo na ito talaga yung bibilhin mo. So ayan, thank you at salamat. Isa pang dagdag kaalaman, no, sa pagbili po ng ating cogs remover, paano ba magtingin ng magandang klaseng remover, cogs remover na matibay. Ayan, kaya ito po yung mga personal kong basihan para sa akin sa pagbibili po ng mga ganitong klase. Ang pinagbabasihan ko po dyan ay yung bigat nung bibilhin mong cogs remover. Ngayon, pagka ang cogs remover mo, bibili ka, hawak mo pa lang parang alloy na or magaang, huwag nyo na pong bilhin yun, sigurado malambot ang bakal nun. Pero pag ang cogs remover ninyo, hawak nyo pa lang, mabigat na, solid yun. Tapos pag ginanon nyo, yan o, mataginting, ibig sabihin matibay pong klase na ang bakal yun. Sa akin ay senior ko lang based po sa aking karanasan sa mga gamit. At ayan, napapansin ko rin po sa mga gamit ko na matitibay, no, mabibigat siya at saka yung tunog niya mataginting. Mga heavy duty siya karamihan sa mga gamit ko pagka ganong klase ng texture. Sana po ay nadagdagan pa ng konting kaalaman kayo sa aking binahaging video kung paano magtingin ng magandang klase na cogs remover. Ayan, so salamat po. Ayan, hanggang dyan na lang po ang aking video, at sana po nakatulong ako at nakadagdag ako ng konting kalaman sa video na to. At paki-like and share na lang din po ang aking video. Andyan po yung link sa baba, andito na rin po sa screen. Ayan, thank you, ingat po kayo sa ride. Salamat sa Diyos.